natatakot din pala ang nananakot. Hindi yan totoo. Ano lang yan, siguro palabas niya yan na kunwari natatakot sila. When they enter our house and did that to the governor, was that a sign of fear? That's not a sign of fear. That's a sign na kaya ko kayo, kahit gobyerno pa kayo, kaya ko kayo. That is what he is telling the people. At ang kaya niyang sabihin lang sa mga tao, ay kaya ba namin yung gobyerno? Ay, kayo pa nga. Kayo pa kaya. Hindi. No? That's drama. Pag sinabi niya natatakot siya, hindi siya takot. Naghihintay pa siya na makabayad, makasuhol kung sinong kayang suhulan. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa Damahas Interviews. Mapalad po tayo ngayon na mapagbigyan ng panayam ni Mayor Janice Degamo ng Negros Oriental Province. Ang byuda po ng napatay na governor na si Roel Degamo. Magandang araw, Mayor. Yes, good afternoon po at good afternoon sa lahat ng nanonood po sa inyo. Okay. Hindi nyo na ho na itatanong dating guro si Mayor. At maganda din po yung background ng pamilya dahil si Governor naman dating mechanical engineer po. Mayor, 25 days after the incident, kumusta na po? Sa gitna ng pagluluksa, we have to also do our part to achieve justice for Roel. Kaya instead na mag-iyak sa bahay at ubusin yung oras sa mga what ifs and what could have beens, ginawa ko yung share ko bilang kapamilya ni Roel na gawin ang lahat ng hakbang na alam ko kung papaano para sa tingin ko makuha talaga namin yung justice. In spite of our situation, yung pamilya, nababahala sa mga threats sa buhay namin. But sabi ko, kung mag-stop tayo sa ating quest for justice, we might not be able to see justice on earth na mangyari kay Roel. Kaya after na ilibing si Roel ng Thursday, I stayed in Bunawan for the last 3 days. And then Monday, I report back to work to finish yung mga kailangan tapusin na naiwan kong bigla na trabaho. And then fly to Manila Tuesday night so that I can visit different offices that is in charge of the investigation. Finalo up, nakikipag-usap kami, tinatanong namin kung sa anong paraan din kami pwedeng makashare ng trabaho para mas mapabilis po yung pagresolba o pag-file ng cases doon sa mga pumaslang kay Roel at syempre sa pag-determine lalo na ng mastermind. So, nagpunta kami sa DOJ. We managed to speak with the ILG Secretary as well. Visited DND, Secretary Galvez. And in fact, there was one time na nakasali kami dun sa kanilang press con in Manila. And I am glad I went there kasi nakita namin yung possibility talaga, the ray of hope na pwede talagang mabigyan ng justice yung aking asawa. You know, after those days, parang halos every day, pumupunta kami sa different offices to make a follow-up, to appeal to our national government agencies, sa NBI, na talagang tulungan kami and to take us seriously. I also made a report to my husband. Sinasabi ko sa kanya na, Roel, this is how far I have gone sa paghanap ng justice mo at huwag ka nang masad kasi sa tingin ko naman talaga, hindi ako nag-iisa sa fight na ito. The national government, most especially our beloved President Bongbong Marcos, is really doing his best, no? Na talagang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Governor Roel kasama ng 8 iba pa na napaslang sa massacre. So hopefully kami hopeful because of that time that we get to visit and speak with people from the different departments. Mayor, himayin lang po natin, Mayor, yung mga pangyayari. March 4, naganap yung insidente. 8 ang napatay, 112 ang sugatan, pero biglang nakapasok yung grupo ng mga suspect, mga namaril, ano po.
meron ho kayong kwento na bago yung insidente, meron kayong pakiwari o meron kayong parang advisory na natatanggap na baka may banta sa buhay ni Governor. Ikwento nyo nga po yon, yung nakita ninyong mga baril doon sa X-Trail at saka kung ano pa yung mga nadinig at Yes. sa inyo. Kwento nyo nga po, yung banta bago yung insidente. Ganito na lang po. It started really when the governor became governor. No, Correct. the start of his career. Kung makikita niyo diyan, there was a time na may nahuli talaga doon sa aming compound sa Shaton, sa kung saan nilibing si governor. Na these people were put to jail and were even made kung hindi ako nagkakamali, nag-declare sila kung sino ang nag-utos sa kanila. So long before this incident, from way back in 2012 or 2013, if my memory serves me right sa mga dates, nandun na talaga yung intention nila to eliminate the governor. Kasi kung titignan mo yung history, Roel became governor via succession. He was Correct. #1 board member, no plans of becoming governor. Two governors died ng sakit at ng old age, and he was able to take the chance to become governor. And the rest is history. Until his 12th year, governor po siya ng probinsya. Kaya yung pag-eliminate, nando na yan sa kanila. They do not want the governor to be the governor. So after that, lumala lang po yan, matapos yung they became in power, si Arnie naging board member, naging congressman, and yumaman ng yumaman because of the illegal gambling. And when he thought siguro na in spite of the cases being filed against the governor, ang dami pong dinaanan ng asawa ko, ombudsman cases, natanggal siya, binalik siya ng Court of Appeals, tanggal ulit, balik ulit. And only to find out that all those na pagtanggal nila work on the governor's favor. Humahaba yung term ng governor dahil hindi siya nakakapag-serve ng full term each term. Okay, suspended kasi siya. Ano siya, dismissed po talaga at nababalik ng Court of Appeals. And I tell you, ma'am, won all the cases filed against him. Hanggang Supreme Court and Sandigang Bayan. So sabi ko, the governor is really destined to be governor. So, ngayon yung probinsya ninyo talaga namang medyo hitik sa mga angkan. At sabi nyo nga parang tipong siguro by destiny naging governor si Governor Roel at nagkaroon ng parang tipong pagsasalin ng poder mula dun sa mga lumang angkan. Perdices, Macias, Teves. Ano ho ba yung kasaysayan ng Negros Oriental bago ito? Talaga ba hong marami yung mga illegal guns na naglipa na? Marami ba yung patayan? May binanggit kayo ng mga 30, sabi ng ibang account, mga 50. Ang serye ng mga napatay. Or maybe we can get more than that. No? If people will really come out in the open and tell us and tell the world what happened to them. Nagsimula talaga yung massive na patayan. Yun talagang nasa kasagsagan na sila ng kanilang wealth. Yung desire siguro nila to, yun bang parang wala nang untouchable na kami sa Negros Oriental. It was then that yung babakura na lang yung lupa mo, they can do that. And the police will just, close their eyes. At patuloy nilang nagagawa yun. Namamatay dahil sa land dispute, dahil sa ganun po. And even offices of the government, hindi ko lang alam kung nasuhulan o nabayaran. Kasi sasabihin lang nila, gusto niyo ba ipapatay kami kay Arnie? Ganun always yung sagot. Noong pong panahon na yon, governor na rin si Governor Roel, at merong parang sabi-sabi na mukhang yung Philippine National Police look the other way o hindi po yata talaga inaksyonan yung mga kaso. Ano po yung sitwasyon noon? Hindi ho ba na sa poder si Governor Roel at hindi niya napigilan? Ilang beses si Governor Roel nagpalit ng PD. Lahat ng PD na ipasok niya, biglang will go against him. Lahat po halos. And there was even one time, nagkausap kami ni Roel about that. Sinasabi niya, magkano lang ba yung intelligence fund ng government? I only give this much for the support dun sa mga opisinang yun. How much ba can the illegal gambling operators give?
They Okay. can give more than I can. All right. Oo. Mhm. Considering kung ano yung mga business nila na kung aaralin nyo rin talaga. Si Opo. Arnie may record din yan sa drugs way back in 2016 Hindi Mm. nila nasagot ako nang itanong ko yan doon sa Regional Development Peace and Order Council meeting. I told them, his name was on the narco list in 2016. What Okay. was the manner of erasing their name? We would like to know. Okay. Kasi para talagang pinipikit lang yung mata Mhm. So, yung ganyan po, lahat po, there was even a time na yung husband ko tinanggalan ng, kaming dalawa, tinanggalan kami ng gwardya at Security. muntik na talaga kami nun. Yung time na si Chief PNP Sinas ang Mm. bago pala pumalit si Sinas. Mhm. Siguro, ang ganyan. Tapos pinipilit nila my husband to sign, the guard of my husband, yung kanyang PNP na parang kasama niya na yung guard niya ever since he started his governorship, siya na yung kasama ni Gov. Pangregalo sa birthday ni Congressman na dapat makasign siya na si Governor ang nagpapatay sa isang tao. And Mhm. I challenged the wife of Rex Cornelio. I went to Yusek Edco telling Mhm. him na Yusek, Mhm. magpareho na lang tayo. Kayo, mag-request kayo ng Senate inquiry. Ako magre-request din. Kasi Mhm. walang matatago sa Senate investigation. We Okay. all would want to know the truth. All Pero right. talagang sa totoo lang ma'am, yung mga Colonel Banson, they are kasabwat po talaga sila. And malalaman lang natin yan pag nag-investigate talaga tayo sa Senate. Okay. Ngayon, medyo meron sinabi din si Justice Secretary Remulla na mukhang nakaligtaan tong mga kasong to. Kaya ngayon ang investigasyon medyo hahatak sila sa ilang taong nakalipas. Meron din pong naging balita for a while pero hindi yata na sumite yun sa korte kung kaso man yun na kayo naman ang pinapangalanan ni Governor Roel na nasa likod nung pagpatay daw sa isang barangay captain. Pakilinaw nyo nga po yun kasi parang Oo. tuban ba Kaya, to ng mga kaso? kaya nga po ma'am, mas maganda kung mag-Senate investigation tayo. No, Correct. yung sinasabi nila na kami ni Governor ang pinangalanan na nagpapatay. Kaya nga may minention sila na hotel doon sa Dumaguete na ako daw mismo nag-abot ng money. That Mm. was before the election. Parang in Mhm. the form of affidavit na talagang inano nila sa mga kalsada. Mhm. Yung parang Polyeto, polyetas. kinalat, opo. Oo, pinapakalat nila sa mga kalsada. Pero more than the election na inano ko, iniisip ko, affidavit form ito. Mhm. Bakit naman ganito? Mhm. Hindi nangyayari itong mga ito. Tulad ng, mabuti na lang po, no? Sabi ko maganda talaga yung mayroong CCTV yung bahay mo. Kasi Opo. makikita anong oras ka lumalabas ng Mhm. bahay mo. Anong sasakyan dala mo. Paglabas, naka-record yung mga plate number, Mhm. etc. Makikita mo doon na yung time na sinabi nila, kung may CCTV din doon, kasi ang Dumaguete, may CCTV area yan. At i-compare mo sa record na ginamit namin sa paglabas, talagang hindi nila maaano na lumabas kami on that day, ako on that day. Kasi parang ako pa talaga yung pinagbigay daw ng pera. Opo, Kaya nga opo. sabi ko, we have to open all of this to a Senate inquiry po. Kasi yung mga people concerned will be required to speak. No? Alright. It has to come from the horse's mouth po. Alright. Kaya wala Babalik tayong tayo sa insidente po. Ang sabi ninyo, parang tila yung mga police escort ni Mayor absent nung araw na naganap yung pero insidente o hindi makita. Ano po ba yung sitwasyon doon? ang Nasaan sila? ang tingin ko po, yung kung may lapses man doon, yung siguro yung hindi naghintayan. Pag mag-exit na yung dapat di po ba, pag out ka na ng duty ngayon, Hmm. dapat hihintayin mo yung papalit sa iyo. Alright. Opo. Pero parang nasanay lang sila na if that's a lapse of course, no? At merong isang nag-absent pero kausap rin namin yung whole family nila, nag-LBM everyone in the house. Alright. So, pero yung walang gwardya, hindi po totoo. In fact, dalawa ng gwardya na army ni governor nagpapagaling pa sa ospital. Nasugatan noong insidente. Sugatan sila. Yes po. Okay. Ngayon, yung insidente mismo, nagkausap ni Mayor yung mga 4-piece na pamilya. Ano po? Yung nandoon siya doon sa compound ninyo. Pero, Hindi. I-correct ko po yan, ma'am. okay, I-correct ano ko po po. yung nangyari? Hmm. Hindi po 4-piece. Okay. Every Saturday, my husband would hold a People's Day.
All right. People's Day, meaning lahat ng may kailangan sa kanya, lahat ng topic na gusto nilang idalhin kay Governor, he would entertain all of them from 1 to 100. Saturdays and Sundays yan dati. So we opened the house to everyone who needed the Governor on a Saturday. Kaya yung iba-iba yung reason. Yung iba pumunta, mag-ask ng assistance. That's why the Governor would call all of his department heads. Nandoon lahat ng department head. Kasi pag engineering problem, for example, pag sinabi, Gov, yung project namin na daan doon sa ano, may budget na yun. Bakit po hanggang ngayon wala pa? E di nandun yung engineer niya, tinatanong niya. Kinukuha niya yung ano ng engineer niya. Pag ano naman, pag assistance naman, nandoon yung DSWD. Pag request naman for medical mission, nandoon si Dr. Lilan Estacion. Pag concerning agriculture, nandoon si Manny Caduyang. So, all the department heads are there. Nag-a-assist kay Governor sa mga pumupunta to ask help from him. Ilatag lang po natin ang legacy ni Governor. Ano po, tila bigyan ng notice, na bigyan ng parang parangal o parang recognition, yung kanyang health program at yung kumpanya niya kontra illegal na droga. Ikwento nyo nga po, ano ba yung ginawa ni Governor? Kasi parang ang nasa memory lang ng mga tao ay yung insidenteng napaka-tragic. Ano po? Pero yung almost 12 years na nandyan si Governor, ano po ba yung mga pangunahing achievement o nagawa niya? Okay. Una po, yung health program niya, siya yung champion ng medical mission. Correct. Bakit ko po sinasabi na he is champion of medical mission? In the past, some governors would only hold medical missions on occasions like birthday ng governor o kaya siguro once or twice every 6 months. Siguro yung iba twice a year, 3 times a year. But when the governor became governor, pinag-usapan namin yan, sabi namin, i-pattern natin yung service mo sa service ni Jesus. Kasi si Jesus, when he was serving on earth, he was healing the sick. Yung pag-heal sa sick, hindi yan, priority yan ni Jesus when he was serving. Kaya sabi ko, kaya yan, Ruel, na medical mission talaga. Sabi niya, oo, pwede yan. Nagpa-budget siya ng medical mission, and true po, yung medical mission niya talagang, yung iba nga sabi, okay ba yan na halos 4 times a month, 5 to 6 times a month yung medical mission? You will be bringing health services at the doorstep of your people. Hanggang yung health lang, naging medical, dental, surgical, and animal welfare mission na po yun. Okay. So, binibisita yung mga barangay to conduct that mission. Check-up, libreng gamot, may opera pa pag minor surgeries lang, tuli, may ear piercing, haircut, massage, may reading glasses na binibigay, at may mga free vitamins. Nang idagdag yung mga agricultural mission, may fertilizer, may seedlings, may seeds na dadalhin in the field para ibigay doon sa mga mag-a-ask for it. Yung mga vitamins ng kalabaw, may vitamins ng mga kambing, yung anti-rabies ng mga dogs, lahat po, it's a package project po. And it has become a champion project for the governor. Kasi po, yung iba niyang kalaban, ginagaya na siya pag malapit na ang eleksyon. But what will happen is, nang pagkatapos ng eleksyon, nawawala sila. Pero si Governor, sustainable yung program niya. And he's very passionate about that po. So, sa madaling sabi, naging mahusay yung kanyang pamamalakad sa nakaraang 12 taon. Ano po yung naging epekto sa pamilya naman ng mga karibal? At paano ho sinabi ninyo na palagi siyang nasa minority, palagi siyang naiipit, mga police chief, ilang beses siya nagpalit, ayaw siya sundin. Ano po yung nangyari nung papalapit na doon sa insidente nitong March 4? Yung sa March 4 po, October of 2022, when we were on our way to Manila for the governor to take his oath, he was really warned seriously
someone from the intel community. Okay. Parang wina-warning talaga, Gov, they are really out to get you. Dapat talaga careful ka sa sniping. Baka yung may mga sniper na dadali sa'yo. So, in fact, ma'am, I was able to get nung paalis na kami, self-video ako, ganyan. Okay. Nagsasalita ako at sinabi ko na we have threats and that our threat comes from, sumagot siya, nasa mirror siya. Kaya ginanon ko yung camera, pinaharap ko sa yung cellphone. Sinabi niya talaga yung pangalan. Sabi ko nga, ulitin mo, Ruel, at pumarap ka. At sinabi niya talaga yung name nabanggit niya talaga. Nabanggit niya talaga itong magkapatid na Teves. Tapos may iba pang pangalan, pero ayoko muna siyang ipakita kasi it might also, parang, we were told kasi na there were 3 attempts. And hindi ko ako very sure if the first attempt was also the same person that was tasked to do the second and the third attempt. Okay. But I was told by our lawyer na we can use that. Magagamit natin yun sa kaso as evidence. So, nag-mention talaga ng names. Ang mga Oo. pangyayari po ngayon, sa ngayon meron ho kayong kasong na file ang PNP, si IDG laban doon sa mga namarel, ano po? Pero Yes sa po. panig po ni Tatlo or apat Congressman, pa. sa panig po ni Congressman Arnie Teves, wala pang kaso na napafile. Malamang yung illegal possession of firearms pa lang ang mukhang maisasangka. So ano po yung status sa tingin ninyo? Paano maiuugnay bilang supposed one of the masterminds ang congressman at siguro yung kapatid niya dito sa insidente? Tila doon po yata mayroong panggap o meron pang puwang ang mga ebidensya. Yung mga sinasabi nila sa tactical report na nagawa, talagang may link, if you can consider it a link. The lawyers consider it a link between him and yung mga gunmen talaga na directly identifying him. Pero next to that would be yung mga nakuha ngayon doon sa sinerve na search warrant sa Tulong, goes to show na nandun yung mga picture ng buong pamilya namin, sketch ng bahay namin. Kung ikaw walang masamang balak, bakit ka magi-excavate and put explosives, guns in there, no, within the vicinity of your compound? Kung well-meaning ka at wala kang ginagawang masama o pinaplanong masama o tinatakbuhan, why would a van with vaults bolted in the van, which contains money, why would that be found in the vicinity of your property? Okay. So, kahit po yung bata na nakatingin dyan at titingin will always understand. All right. Okay. Mayor, yun yung pag-ugnay kay Congressman Arnie Teves. At ngayon parang tila itong si dating Governor Henry naman sabi, umuwi ka na. Dalawa pong panig dito. Isa yung punto ng kabilang grupo na due process. Sana man lang walang trial by publicity. Sa kabilang banda, yun naman pong talagang missing in action ka. Parang flight indicates guilt. Paano nyo titimbangin nyo? Nagkakaroon ba ng trial by publicity? Kasi mukhang sa trahedyang naganap at sa mga circumstantial at saka material evidence na nagather, yung mga baril, parang sa kanila pumupunta ang banta na kayo ang may sala. Pero sa kabilang panig, wala nga siya Yung abogado lang niya yung nagsasalita para sa kanya. Ano po yung tingin niyo? Paano niyo mapapasiguro na may due process dito para hindi tumamlay o humina yung kaso ninyong ipa-file later on? Totoo po yan. Yung una talaga naming na-recognize na pag sinabi nila trial by publicity, you cannot blame people who get to see the things that was discovered and found out in their compound. Correct. At hindi ka rin magtataka bakit nila sasabihin trial by publicity when the person being mentioned by the gunman is really his name. Okay. So these are revelations, no, na hindi mo rin maaalis na iisipin talaga ng tao na
Sila ang nag-plant doon, hindi ang CIDG. Backhoe po yung ginamit ng hukayin. Mhm, Hindi mhm, naman kayang i-plant yun ng, you get the point I'm driving at. So mhm. yung sinasabi na trial by publicity, hindi ko nakikita na ganyan. Sa tingin ko nga po, dapat makikita ito ng tao, dapat alam ito ng tao so Mhm. that they will be able to judge by what they get to see at yun bang hindi tayo magiging tanga at gagawing tanga. Okay. Sa kabilang banda, meron naman pong parang malinaw na parang takot ka ba o guilty ka ba? Feeling guilty, kaya hindi ka humaharap. On the other hand, posible din naman maging alibi niya yon na nasa labas siya ng bansa nung naganap yung insidente. Ano tingin niyo doon? Bakit ayaw humarap ni Congressman Arnie? Sa tingin ko, because alam talaga niya na mahirap niyang lusutan ito. Mhm. This is something they did not expect to happen. Being lords of Negros Oriental, yun yung ano talaga nila. Hindi nila sukat akalain, kung sabihin mo sa Tagalog, na mangyayari ito. Mhm. Pero yun nga, I'll go back to the men in uniform na nakahuli sa kanila. Sinabi talaga nila, Mayor, it's not because magagaling na lalaki kami kaya nahuli namin yung namaril sa husband mo. It's divine intervention. Mhm. So yung nangyayari po ngayon, divine intervention po ito. Mhm. And the discovery of the items found in the compound of Mhm. uh, former Governor Henry Teves is also divine intervention. Mhm. Parang yung iba sa talaga feeling enough is enough na talaga. Opo, opo. Ngayon, ang tanong ho din ng ibang tao is parang nung nagkaroon ho ng search warrant, sino ho yung nag-witness at sino yung nag-document ng ano yung mga nakuha? Kasi it goes to some as logical na ba't naman magtatago pa sila ng mga baril doon kung sila nga ang mapagbibintangan? Bakit kailangan Hindi. may mga baril? Yung theory ko po dyan, talagang parang inano nila, they see to it na doon yan ilagay sa property not owned accordingly by Arnie. A Okay. property owned by Henry kasi yung image na nakikita ng karamihan, baka hindi si Henry kasi si Henry mabait. Mm, Therefore, we will not be subjecting his property to a search. okay. Pero logically, kung hindi isang tao lang ang gumawa nito, at Mm, kung makikita mo talaga, it cannot be done by one person, you mhm. really should subject the property of Henry Teves to a search warrant. All right. Ngayon, Kaya yun yung ano nila, yun po yung naging divine intervention natin. mhm, Akala nila hindi masi-search yung kanilang compound. mhm, mhm. Why would there be a van with vaults bolted in the van which contains money? Kung All ako na sa ordinaryong pag-iisip ko po, that is the money to be paid to the killers na right. after they did the act, yung balance siguro, Mhm. sasakay na lang sila, dadalhin nila sa kung saan sila pupunta. Okay. Mhm. Ngayon, Oh, Mayor, yun pong mga nangyayari ngayon. Sa ngayon, kaso laban sa mga akusadong nahuli, yung illegal possession of firearms at saka sa mga Tebes po yata. Ano? Pero yung kaso ng murder o parang mukhang ang binubuo nila conspiracy to commit murder. Dahil po, grupo ano ho grupo po yung ito. talagang nagdi-develop ba? Mapupurbahan ba yung conspiracy? Crime of one is crime of all. Ano po? May mastermind tayong sinasabi. Ano ho yung direct testimony or evidence na sila Congressman Arnie at si dating Governor Henry ay nasa likod ng insidente? We will leave that po muna to the people who are building the case. Okay. Uh, ang kampante lang po ako because I was assured na it will be an airtight, solid case. At Okay. ano yun, straight from the people who are conducting the investigation, Okay. naniniwala po talaga ako na there's this link. Because why would Arnie not come home? Ngayon, si Justice Secretary Remulla po ang latest statements parang criminal organization daw yata ang nasa likod nitong mga pangyayari. Hindi lang yung March 4 incident ni Governor Roel, pero yung parang serye ng mga patayan sa probinsya. At sabi po niya, parang pati yung mga baril ginagamit sa terrorism. Ngayon, medyo lumalaki po yung kwento.
ano po yung tingin ninyo, criminal organization ba na maituturing? Kasi kung doon ho pupunta, talagang matindi yung kasong haharapin ng mga Tebes kung sila nga ang mastermind. Sa tingin ko, ganyan po talaga. Kaya nga, marami kaming nakakausap po dito, ma'am. Sabi nila, hintayin lang talaga nila na these people are behind bars. And they Mhm, will start to speak out. Pero okey. pag wala pa daw sa preso, pag hindi pa napasok sa kulungan, there's this fear. Because kung titignan mo yung nature ng business nila, Isabong, dati STL, ngayon tinanggalan na sila ng franchise. But they continually conduct Isabong ngayon. Ngayon daw, accordingly, nasa Bacolod and Iloilo area sila. Oh, yung mga babae na nakahubad doon sa internet, yan yung business nila. Na may Mhm, record din si Congressman Teves na drug protector or drug ano siya, noong 2016 po. PNP record po yan. If mhm, these are the kind of businesses you have, sa tingin mo po ba, hindi yan isang criminal syndicate? Hindi okey. yan grupo ng sindikato ang gumagawa ng Mhm. mga trabahong ito? Mhm. Ngayon, Mayor, ang kwento ho ng mga parang political warlords, ano po, kung ganyan yung figura na parang makikita mo sa mga Tebes o sa mga angkan na nasa Negros Oriental, kaya po sila namayagpag kasi yung Pangulo ng bayan, may bendisyon. Kumbaga, may suporta. Ano ho ba yung kwento? Kasi nung ito hong mga patayang nababanggit, panahon ng mga dating Pangulo natin, ano po, pero itong nakaraang eleksyon, malinaw po na si Governor Roel sumuporta kay candidate president ngayon na BBM. Si mga Tevez naman po kay Manny Pacquiao sumuporta at yung candidate na isa pa para kay Leni Robredo. Do the presidents actually condone, encourage, or look the other way kung may mga ganyang political warlords sa ating mga probinsya? Ganun ba I think nangyari sa po, mga ma'am, Tevez? Mhm. yung previous administration po, ma'am, ako alam ko si President Duterte is serious na talagang makuha yung mga ganitong ano, kunin Alright. ba at i-eliminate yan sila sa society kasi nararapat lang po talaga. Pero Mhm, na-feel ko din that while the president is very serious, kaya nga hindi ko sasabihin na nag-condone at pinikitan mhm, at inayawan niya eh. mhm, Sa tingin ko po, meron din si President, people surrounding him that mhm. are also friends Oh, with that these people. okey. So, pwede kasi na sabihin, naku boss, away politika lang yan. Mhm, You get the point? Because the president met us. And mhm, after he met us, nag-conduct siya ng Peace and Order Council meeting in Negros Oriental at Silliman University. mhm, Pero hindi rin natin maano na it is possible po, ayoko lang po pangalanan kung sinong mga taong ito, but there are people surrounding the president that in my belief have benefited also from them. okey, Kaya alright. instead of the president getting the right information, Hmm, baka na-tone down po yun. mhm. At ang meron ho sanang direct responsibility ay yung ding PNP Director General, ano po, para kung sabi ninyo pasaway ang mga naging police director ng Negros Oriental, papalit-palit dahil ayaw sumunod kay Governor Roel. At yung DILG Secretary, ano po, dahil sila yung may supervision. Sila po ba, katulad ng mga nangyari sa Ampatuan, sa Maguindanao, parang pinabayaan lang o hindi dinisiplina ng mga naging pangulo? Yung sa leadership po ng PNP, dapat po talaga sana, no, had they been serious na talagang to look into, investigate, and not to cover up yung mga sariling tao nila, siguro nakukorek po yung problema na yan. Kasi kung titignan naman natin yung mga nangyayari na criminality, hindi naman po si Governor Ruel lang yung may ganyang problema. Yung Mhm, ibang ano nga, yung gunmen, mga police pa talaga, active duty po. okey. Kung hindi namamatay on the field, hindi mo malalaman na police pala yung tumitira. We have Alright. this problem na talaga that Mhm, PNP should look into. okey. Natutuwa ako kay DILG Secretary Benhur Abalos kasi he's serious eh. Ayaw Mhm, niya ng talagang mga gago. Ayaw niya ng irresponsible sa society. At mhm, even no matter how big the opponent are, kung mali ka talaga. Kaya alright. na-impress ako doon sa pinapakita na ano ni DILG Abalos and Secretary Remulla po. Uh, Mhm,
even our DND chief, Galvez, talagang they're into it, looking at it, and seriously, yung talagang hindi ba siya pinipikitan. Alright. And Okay. lalong-lalo na po kay President Bongbong. President Bongbong considers the governor a friend, hindi lang friend, at talagang nakikita niya na there really is a problem. Si Alright. President Bongbong po, kahit tahimik po siya, wala siyang masyadong words na sinasabi, pero na-feel at nakikita po the seriousness of the man to Alright. help solve this problem. Ngayon, pupunta po tayo sa kaso. Eventually, ano po, ipa-file sa korte yung complaint, whether it's a multiple murder o conspiracy to commit murder. Ano po yung legal preparation ninyo? May sarili ho ba kayong legal team? Ano yung naipangako ng gobyerno? Kasi syempre, meron namang public prosecutors, ano po, na a-assist sa inyo. At gaano katagal, ilang taon ang tinitingnan ninyong tatakbuhin nitong kasong to? Yung legal team na sarili, talagang pinaghandaan ko din po yan. Opo. While the government promised to provide prosecutors for this na tutulong sa amin, kumuha pa rin. That is part of the reason why I went to Manila, because I have to speak to several lawyers whom we trust, na talagang pinakiusapan ko sila, kinausap ko sila. Kasi naaano rin ako, baka hesitant sila na tumanggap dahil tumanggap dun sa offer na yung inaalok ko sa kanila na mag-represent sa amin dahil nga rin sa risk factor. Pero ano sila, all of them said yes. So I managed to speak to 4 of them already, and the 4 of them will represent us sa kasong ito. Now, kung gaano kahaba, sa due process naman talaga, may timetable talaga tayong tinitingnan. We are willing to wait, knowing talaga that at the end of the day, we will be able to see justice served on earth. Kasi yung sa heaven, sure na yun eh. God promised us that. Pero gusto ko makita yung justice on earth po. Kaya hinahanda ko talaga yung sarili ko, pinag-aaralan ko rin yung resources ko, how to sustain this long battle, and tinitibayan ko po yung loob ko. At nagpapasalamat ako, there are so many people who encourage me na, Mayor, this is the right time. Mayor, let's give the governor justice. Mayor, we are behind you. And so I am inspired to face this battle regardless of how lengthy it might be. At sa ngayon ho, hindi nyo pa mapapangalanan yung private prosecutor na a-assist sa inyo, yung defense counsel nyo? Saka na lamang po. Saka na lamang. Kumusta po yung mga anak natin? All right. Okay, that should be respected. Eh yung pong mga anak ninyo, konsehal po ano, yung isa? Board member. Board member Board pala. member, yes. So kumusta naman po yung mga boys natin? Kasama ko sila sa bahay. Sabi ko na hindi talaga pwede ngayon na kasi minsan nagpapaalam yan, Mami, doon ako sa kabila uuwi. Now, sabi ko, no, we will all have to come home to the same house and be more security conscious kasi yung picture natin nandoon, kuha doon sa bahay ni Nigel Electona doon sa compound sa Tulong. Sabi ko, seryoso yan. Si papa mo wala na. Paano na lang yung pinaglalaban natin pag pati ako wala na rin? So talagang extra conscious kami with security, and I am very happy po for the security being given to us by the President, na si President gusto rin niya that we remain alive so that we will be able to see justice happen. Ilang taon po yung board member niyong anak? Bata pa, ano po? Yes po. Si Carlo is 24, si Nerk, pamangkin namin, is mga 30 na siguro si Nerk. So sa madaling sabi, 25 pa pala. Si 25. Nagets pa ho yun, mga millennials. Ano? Pero Mayora, ano ho yung pagbabagong nangyari sa pamilya matapos ang pagpaslang kay Governor Roel? Yung mga bata, yung siyempre may mga ritual yan between partners, may mga terms of endearment na wala na ngayon. Ano po yung nami-miss ninyo at ano yung parang biglang naglaho? Una, sa mga anak ko talaga, si Carlo, sinabihan ko, you have to man up because the man in the house is gone already. And tayo lang. So dapat talaga, baby kami lahat ni Roel.
Ako, asawa niya, yung anak namin, we are his babies. He took care of us. He parang spoiled kami niya eh. Tapos biglang nawala siya. Ako na lang ngayon. Kaya sabi ko, we have to all grow up this time. Talagang wala na si Ruel. If there's something that I will be missing my husband, yun po talaga yun bang, paano ba yan i-explain na pag natutulog ka, alam mo na hindi ka, yung secure ka na natutulog kasi alam mo na nandyan yung asawa mo. He's Kampante there. ka. Oh. Mhm. Parang pag may mga naririnig kang tumutunog sa bahay mo, tulog ka lang eh kasi alam mo there's a man in the house. Mhm. So yung security na provide niya sa amin, na we feel secured because he is around, yun yung parang na-miss ko talaga. Yung kanyang, ano din siya, loving and caring, yung minamasahe-masahe yung paa mo, o dito ka nga ako magmamasahe sa'yo, yung mga ganyan. Lalong-lalo na yung mga, he gives me responsibilities na yun lang, hindi niya ako binoburden ng napakaraming responsibility. Parang inaano niya lang nga talaga ako na, I'll take care of this, I'll take care of this, parang ganun. Tapos, o ikaw you save kasi sa fishing business po kami. Pag hinahatid yung share namin from the fishing, sinasabi niya sa akin, mas malaki ang share mo kasi para yan, i-save mo, you save it, kasi ayaw nating tumanda na wala tayong pera. Ganun yung ano niya talaga palagi. Now, pagdating ng money from the fishing boat namin, dinidivide ko po yan. Kasi yun nga, my husband took care of all of that. Hindi niya ako binoburden kahit ng pamalengke siya nagbibigay. Dahil mamalengke ka, siya talaga nagbibigay ng pamalengke. Kaya nawala yung nag-spoil sa amin. Nawala po yung, my husband will always be my partner, para kong kapatid, para kong asawa, parang isa lang kami. Tapos, can you imagine that, ma'am? Tapos biglang, ikaw na lang. Ikaw na lang. Wala ka nang pwedeng tanungin na, Ruel, okay ba to o ito? Will it be black or blue? Will it be yellow or red? Ngayon, pag may sinabi, ano dito? Wala ka nang, well, ano? Ikaw na lang, Carlo na ano lang ba ho. dapat? Wala pong pamilya si Carlo, ano po? Oo, Single. wala pa po, wala pa po. So kami-kami na lang. But usually, ang mag-asawa ang nagde-decide, lalo na yung mga Correct. anak. Pero ngayon, what do you miss about him? Sa kunyari, mga favorite niyang pagkain o pinupunta Ako, ng lugar, yung ano yung mga nagluluto siya. nare-remember? Oh, Ma'am, magaling magluto ng inununan yung husband ko. ano po yung Napakasarap niyang magluto ng inununan. Yung paksiw na isda, all yung right. how it was cooked in the market, Okay. yung salt and vinegar lang ang ilalagay, perfect po talaga siyang gumawa. Yan Wow. yung nakuha niya. It's an heirloom recipe they got from their mom, being in the fishing industry for a long time. Okay. So, maya-maya, pag marami kaming huli, lalo na sa mga ganito na season, talagang magpapaiwan yan. O one cooler, maghintay yan sa kanya pagdating. Siya talagang magluluto. So, ang dami po. Hindi ko maisa-isa, but we miss the man in the house. Ano po yung pinagre-relax ninyo? How do you have some sport? Do you go Ano out po, to ma'am? watch movies? Pareho po talaga kami na gusto lang namin palakad-lakad kami around the compound of Cafe Alicia and Arminda's cabin. Nag-i-enjoy na kami pag ito, gawin natin ganito. May mga plano-plano kami na ganyan. Naglalakad lang kami kasi parang Baguio po dito sa amin, malamig, no? Kaya nga sabi ko, Ruel loves this place talaga so much. Na talagang nakatambay lang kami. Lately lang nung ano na siya, nung may threat siya, na parang nagmamadali na siya pag nasa labas kami. Dati nakatambay kami, doon kami hanggang late afternoon or early evening. Tapos ngayon biglang sasabihin niya, pasok na tayo sa bahay kasi baka may sniper dyan sa ano. Yun lang talaga lately yung ano niya. Ang Pero pareho gumagala po kami na homebody kami dalawa. all Hindi right. rin kami masyadong gumagala, hindi kami naa-attract na magpunta doon sa mga party-party. Wala, homebody po kami. All right. All right. Okay, ma'am, sa panghuli, if you would have a chance to actually talk to Congressman Arnie or ex-Governor Henry, what would you tell them? Kasi parang tila draw ang sitwasyon ngayon. Ano po? Nagtutuloy ang investigasyon, magpa-file na ng kaso, pero tila wala siyang planong umuwi. What would you tell him? Congressman Arnie and former Governor Henry,
this is it. Sa dinami-dami ng ginawa niyo, darating at darating talaga yung katapusan ng mga masasamang ginawa niyo. At ito na po yun. The governor died for it. Kaya confident ako na may Diyos na nakakakita sa atin, and sa Diyos naman po talaga yung revenge, hindi po sa atin. Kaya to these two brothers, tama na po yung inyong mga pinagagagawa. Tigilan niyo na po kami. At alam na iintindihan na ng tao, and that's it already. It's the end of the bad things that you have been doing in the province. At may kumpiyansa kayong buo na hindi sila mapapawalang sala o hindi sila makalulusot dito sa mga aligasyon. Kasi ngayon, suspects pa lang sila. Although sabi ni Justice Secretary Remulla, pwede nang maituring na pugante kung hindi sila uuwi. Si Congressman Arnie in particular. Wala ho kayong duda na sila ay baka mapawalang sala sa mga pangyayari. I would like to still believe in the justice system of this country. For as long as there are people in the justice system na would abhor violence, alam ko po na makukuha namin ito. Makukuha namin yung justisya. Panalangin po namin, it is our prayer that we will continue to have justices na talagang aanib, papanig sa katotohanan, sa tama at sa dapat. Kaya I still believe in the justice system of this country. Yung husband ko, ang dami nilang final na kaso. Pero yung husband ko palaging nananato. Dahil palagi pong tama yung mga desisyon ng justice system natin. And I hope this time around, it will still be the same wheels of justice grinding towards the right direction so that the governor, along with all the others, will get the justice that they deserve. Kahit na it grinds exceedingly slow, it should grind exceedingly right. Ano po, ma'am? Yes po. Yes po. Kahit man lang yun na lang po na makuha talaga natin yung totoo. All right. On that note, kami po ay nagpapasalamat at lalo na sa mga kwento kasi mukhang dapat ma-appreciate yung legacy, yung memory ni Governor Roel hindi lamang dun sa trahedyang naganap kundi dun sa kanyang pagsisilbi, 12 taon bilang gobernador ng Negros Oriental. Maraming salamat, Mayora. Mayor Janice Degamo. Thank you po, Ma'am. Palagi. Ingat-ingat po.